Ngayon mga kol, pakita natin yung ating pinakamurang Suzuki Everyvan 4x2 automatic transmission, K6 engine, 660cc, 49 horsepower, 3-speed automatic transmission. So tara, check natin. So makita natin dito, ito yung ating unit. So yung kulay nito is metallic dark gray. Ayan, so meron tayong nilagay dito na transformer emblem. Ito yung bumper ng mga Suzuki Everyvan or DE64V. Ayan, so makita natin dito yung kanyang headlight. Ito yung ating headlight nya, H4 yung gamit natin na bulb dito. Ito yung ating signal light, then yung ating park light. So makita din natin dito is fully tinted yung ating unit, then high roof po siya mga kol. 12 inches na steel rim. So kompleto po siya sa rain visor. Then yung Everyvan natin, makita natin ito yung ating back glass. So hindi siya buo, hindi katulad ng mga DE64W na hanggang dito yung ating back glass. Then meron pa rin siyang third light, wala siyang spoiler. So ito yung ating brake light, fully undercoat po yung unit natin. Check natin dito, bago na din yung ating matting dito. So bago yung cover dito. Makita natin yung upuan niya is straight lang po. Ganyan kalaki yung space ng ating Suzuki Everyvan. Pag pinold natin yung ating upuan, diretso po yan mga kol, wala po siyang angat. Meron tayong panukat dito mga kol, galing dito dun sa dyan, ayan, sa pinakadulo hanggang dito is nasa 73 inches or 6.2 feet. So yan po yung haba ng sukat natin or yung space ng ating unit. Then pag dito side na side, yan, dito tayo magsukat, is yung kanyang sukat is nasa 4.5 feet. Yung taas naman dito sa ating interior, dito is 3.8 feet yung taas. Din dito sa loob naman na side is nasa 3.11 feet. So yan, so check naman natin dito. Yan, so yan po yung unit natin. Brand new yung seat cover natin. Then dito meron tayong tie wrench, riser at saka jack. So tingnan natin kung nandyan yung jack. Yan po yung jack natin sa ating unit. So yan, tingnan natin dito. So ito yung ating upuan. So kasya po yung tatlong tao dito or apat, depende sa laki. Kung katulad ko, medyo manipis yung katawan, is kasya po siya apat na tao. So hanggang dito po siya mga kol. So wala siyang headrest, wala siyang armrest, basic talaga mga kol, pangkabuhayan lang. Din dito is manual yung riser natin. Then hanggang dito lang po yung ating window. Lahat ng unit natin, every wagon man at saka every van, hanggang dito lang po yung ating window kasi safety po yan sa mga bata. Ayan, so dito din, yan po yung sliding natin. Left and right po yung mga sliding natin. So ayan po yung legroom niya mga kol, makita natin, napaka laki. So yan, so check naman natin dito sa harap. Ayan, so dito rin is manual yung ating window. So hindi siya power window. Yan, ayan, so manual lang po siya. Then dito makita natin, ito yung ating steering wheel. So steering wheel niya is original. Yan, meron siyang mga passenger handle left and right. Ayan, so dito meron tayong sun visor. Ito yung ating shift lever sa automatic. Then dito rin makita natin yung ating legroom. Ito yung ating accelerator pedal, brake pedal, then yung ating parking brake pedal. Then ito yung ating headlight beam adjuster. So yung upuan natin, pwede natin yan i-move forward mga kol. Ayan, kung saan tayo comfortable din, pwede natin yan ihiga kung gusto natin, kung saan tayo comfortable. So makita din natin dito is meron tayong cup holder dito mga kol, meron tayong extra lagayan, then wala siyang armrest dito. So plain lang siya mga kol. Then dito yung ating aircon switch, yung ating hazard switch, then yung ating blower switch, shift lock, then yung ating lagayan. Then meron din tayong console box dito. Yan, so yung dashboard natin is back to original yung kulay. So makita natin, napaka simple lang, parang original, hindi siya masakit sa mata pag titingnan.
So, ito yung hood opener natin. Ayan. So, check natin dito. Ayan. So, hood opener. Ayan. So, kita natin stick niya. Then, makita natin yung ating windshield washer reservoir, yung ating radiator cap, coolant reservoir, din yung ating brake fluid reservoir. Ito yung makina natin. So, yung makina natin is K6E engine, 660cc, 49 horsepower, 3 cylinder inline po ito, all aluminum. So makita natin dito 12 valve po ito mga kol, AFI. Ito yung ating injector sa dalawa, tatlo. Then yung ating PCB valve, dito tayo mag-refill ng oil. Then ito sa ilalim nito nandyan yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug. So makita din natin dito yung oxygen sensor natin, latest na po siya na model. So dito din makita natin yung ating dipstick ng ating ETF or yung ating automatic transmission fluid. Ito yung ating throttle body ng ating unit. So sa ganitong mga map sensor mga kol, single bolt lang po siya, is latest po siya. Symbol po yan year 2010 hanggang 2014. So yung mga gas ratio ng ganitong unit is nasa 1:13 to 1:14. Basta ordinary lang yung ating gulong. So 12 inches lang po. So makita natin plastic yung kanyang intake manifold, basta non-turbo. Plastic yung kanyang intake manifold. Ito yung throttle body, map sensor, TPS sensor, din yung ating IECB. So ito yung ating alternator, aircon compressor, then ito yung ating air filter housing, then ito yung ating main fuse box, then yung ating ECU. Ayan, so makita din natin dito yung ating chassis number. Yan po yung chassis number ng ating unit. So yung presyo is nasa 200,000 all in na po yan mga kol. Kung basic lang yung stereo natin, hindi siya wala siyang reverse camera, yung stock lang galing Japan is 195,000 lang kasi hindi po siya power window. Pero kung basic na power window is 200,000 plus po tayo dito sa stereo, magiging 205.